habang nililikha ni Miyamoto Musashi ang kanyang alamat sa pamamagitan ng mga epikong labanan at walang hanggang paghahangad na perpektuhin ang kanyang sining, may isa pang samurai sa hilagang bahagi ng Japan na tumatahak sa katulad na landas at unti-unting naging tanyag bilang isa sa pinakamahuhusay na mandirigma ng kanyang panahon. Ang pangalan niya ay Sasaki Kojiro, ang dalubhasa ng talim ng langay-langayan, Swallow's Blade. Tulad ni Musashi, balot din ng alamat at katotohanan ng kwento ni Kojiro, ngunit hindi matatawaran ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng espada, dahilan upang maging karapat-dapat siyang katunggali ng lagalag na samurai. Ipinanganak si Sasaki Kojiro bandang taong 1583 sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Echizen, na ngayon ay kilala bilang Fukui, isang mabundok at baybaying lugar sa hilagang Japan na tanyag dahil sa matatapang at matatapat nitong mga samurai. Isinilang siya sa isang pamilyang samurai na ilang henerasyong pinahusay ang sining ng espada. Mula pa sa pagkabata ay nagpakita na siya ng pambihirang galing sa pakikipaglaban. Para kay Kojiro, hindi lamang sandata ang espada, kundi isang instrumento ng kagandahan at katumpakan, isang karugtong mismo ng kanyang sariling katawan. Bilang isang bata, nangibabaw si Kojiro sa mga kasabayan niya dahil sa husay niya sa paggamit ng kahoy na espada at disiplina sa pagsasanay. Mabilis niyang natutunan ang mga aral ng mga lokal na maestro at madali niyang naunawaan ang bawat detalye at pinong pagkakaiba ng bawat teknik. Ngunit hindi kontento si Kojiro na gayahin lamang ang mga natutunan niya. Ninais niyang lampasan pa ito. Sinubukan niya ang mga bagong galaw. Itinulak niya ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon at lumikha siya ng sarili niyang estilo ng pakikipaglaban. Hindi nagtagal, lumaganap ang reputasyon ni Kojiro bilang isang mahusay na mandirigma sa labas ng Echizen. Dahil sa ambisyon niyang perpektuhin ang kanyang sining at subukin ang kanyang sarili laban sa mga pinakamagagaling na mandirigma sa Japan, nagpasya siyang lumipat sa Kyoto habang bata pa lamang. Ang dating kabisera ng imperyo na sentro ng kultura, politika at sining ng pakikipaglaban. Ang Kyoto ay isang masiglang lunsaran ng iba't ibang paaralan ng eskrima, tanyag na mga maestro at magkakaibang estilo ng pakikipaglaban. Sa kanyang matinding pagnanais ng karunungan at mga bagong hamon, lubos na sumabak si Kojiro sa mundong ito, natutunan ang iba't ibang teknik, lalo pang pinatalas ang kanyang mga kasanayan at tinuklas ang pinakaesensya ng sining ng espada. Naging tanyag si Sasaki Kojiro sa paggamit ng mas mahaba kaysa karaniwang espada na tinatawag na odachi. Ang talim ng kanyang espada ay may haba na humigit kumulang 70 sentimetro. Masigasig siyang nagsanay ng may dedikasyon at disiplina. Gamit ang matalas niyang pag-iisip, sinuri niya ang bawat galaw, bawat posisyon at bawat estratehiya. Hindi lamang niya hinangad ang tagumpay sa laban, kundi pati ang perpektong teknik at ang pagkakaisa ng katawan at isipan. Habang nag-iisa siyang nagsasanay sa Kyoto, napapaligiran ng mga taniman ng kawayan at mga hardin ng Zen, nilikha niya ang kanyang pinakatanyag na teknik, ang Chubame Gaeshi o pamalik ng langay-langayan. Ayon sa alamat, pinagmasdan ni Kojiro ang mabilis at di mahulaang paglipad ng mga langay-langayan at dito niya nakuha ang inspirasyon mula sa elegante at eksaktong mga kilos ng ibon upang mabuo ang isang kakaiba at mapaminsalang pag-atake. Ang Chubame Gaeshi ay isang mabilis na pataas na taga na isinasagawa sa pamamagitan ng mabilis na pagpihit ng pulso na nagdudulot ng kamanghamanghang epekto. Ang kanyang espada, gaya ng pakpak ng langay-langayang lumilipad, ay biglang nagbabago ng direksyon sa huling sandali na nagpapalito sa kalaban at tumatama sa mahina nitong bahagi. Kinakailangan ng teknik na ito ang pambihirang husay, katumpakan at tamang tiyempo. Kaya naman naging kilalang simbolo ito ni Kojiro, isang tatak ng kanyang galing at koneksyon sa kalikasan.
lumaganap ang reputasyon ni Kojiro at ng kanyang teknik na Tsubame Gaeshi sa buong Kyoto at sa mga kalapit pang lugar. Ang mga samurai mula sa iba't ibang paaralan naakit ng kasikatan ng maestro ng talim ng langay-langayan ay lumapit sa kanya upang hamunin siya sa mga duelo sa pag-asang subukin ang kanilang husay at magtamo ng karangalan sa pagtalo sa isang tanyag na mandirigma. Palaging kalmado at puno ng tiwala, tinanggap ni Kojiro ang lahat ng hamon na may parehong disiplina at determinasyon na gumabay sa kanya noong siya'y nagsasanay pa lamang. Ang mga duelo ni Kojiro ay naging mga alamat at tanyag na panoorin sa Kyoto. Ang kanyang natatanging teknik, nakamamatay na katumpakan, at walang habag na tindig ay nakaakit ng mga manonood na may paghanga at kaba. Hinarap niya ang bawat kalaban ng may respeto ngunit walang awa. Ang kanyang espada ay humahagibi sa hangin na may kagandahan ng langay-langayan at ang mabilis niyang kilos ay nagdulot ng pagkalito at kahinaan sa kanyang mga kalaban. Lalong tumanyag ang alamat ni Kojiro sa bawat panalong kanyang natatamo. Siya ay naging simbolo ng kahusayan sa sining ng espada. Isang maestro na tumawid sa hangganan ng tradisyon at lumikha ng sarili niyang kakaiba at mapaminsalang estilo. Sa pagsapit ng taong 1,605 bilang isa na sa pinakadakilang mandirigma ng Japan, itinatag ni Kojiro ang Ganryu, ang paaralan ng bato ng langay-langayan. Ipinahayag ng pangalang ito ang mismong diwa ng kanyang teknik at filosofiya sa pakikipaglaban. Ang matibay na lakas ng bato na sinamahan ng liksi at katumpakan ng paglipad ng langay-langayan. Inakit ng Ganryu ang mga samurai mula sa buong bansa, sabik na matuto mula sa maestro ng talim ng langay-langayan at pag-aralan ang Tsubame Gaeshi, ang kanyang sikretong teknik. Marahil ang pinakasikat na duelo ni Kojiro ay laban kay Toda Seigen, isang tanyag na mandirigmang kilala sa kanyang husay sa paggamit ng kodachi, isang maikling espada. Siya ang maestro ng paaralang Todaryu, dalubhasa sa paggamit ng sandatang ito sa malapitang labanan kung saan napakahalaga ng bilis at eksaktong kilos. Pinaniniwalaang natalo ni Kojiro si Seigen gamit ang teknik na Tsubame Gaeshi. Patunay hindi lamang ng kanyang kakayahan, kundi pati ng bisa ng teknik laban sa isang lubhang magaling at veteranong kalaban. Naging napakahalaga ng laban na ito sapagkat si Toda Seigen ay isang matatag at mataas ang respetong maestro, habang si Kojiro, bagamat likas na mahusay, ay kasalukuyan pa lamang na gumagawa ng kanyang pangalan. Ang tagumpay kay Seigen ay naging napakahalagang sandali sa kanyang paglalakbay na nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahuhusay na mandirigma ng kanyang panahon at nagpatunay ng kanyang pambihirang galing sa pagtalo sa mga maestro mula sa ibang paaralan ng eskrima. Nakarating ang katanyagan ni Sasaki Kojiro kay Hosokawa Tadaoki, isang makapangyarihang daimyo mula sa probinsya ng Buzen sa hilagang bahagi ng Kyushu. Isang matalinong pinuno at ambisyosong Panginoong digmaan. Nakita agad ni Tadaoki ang halaga ni Kojiro bilang mahalagang estratehikong yaman para sa kanyang angkan. Inimbitahan niya itong sumali sa kanya at inalok ng isang prestihiyosong posisyon bilang tagapagturo ng eskrima sa kanyang mga samurai. Bilang isa ng respetado at kinikilalang maestro ng eskrima, tinanggap ni Kojiro ang alok. Nakita niya ito hindi lamang bilang pagkakataon upang matiyak ang kanyang seguridad pinansyal at katayuan sa lipunan, kundi bilang panibagong hamon din upang lalo pang paunlarin ang kanyang sining. Inialay niya ang kanyang sarili sa pagtuturo ng mga samurai ni Tadaoki ng may parehong disiplina at higpit na naghatid sa kanya sa tagumpay. Hindi lamang niya itinuro sa kanila ang wastong teknik sa paggamit ng espada, kundi pati na rin ang filosofiya ng Ganryu na naglalayong makamit ang ganap na pagkakaisa ng katawan at isipan, pati ang perpektong pagsasagawa ng bawat galaw.
naging respetado at hinangaan si Kojiro bilang guro sa angkan ng Hosokawa. Ang kanyang mga aral ay naging inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga samurai na tumanggap at nagsabuhay ng kanyang teknik at filosofiya. Ngunit patuloy na nakahikayat ng mga kalaban mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tanyag na pangalan ni Kojiro. Nais nilang subukin ang kanilang husay laban sa maalamat na maestro ng mahabang espada. Tapat sa kanyang landas bilang mandirigma, hindi niya kailanman tinalikuran ang kahit anong hamon o duelo sapagkat mahalaga sa kanya ang reputasyon at dangal ng paaralang Ganryu. Di nagtagal, nakarating kay Sasaki Kojiro ang katanyagan ni Miyamoto Musashi, isang lagalag na samurai na nagtatagumpay sa bawat duelo gamit ang kanyang walang katulad na estilo ng dalawang espada. Hindi maaaring balewalain ni Kojiro ang pagdating ng bagong karibal na ito, na tila babanta sa pag-agaw ng kanyang sariling katanyagan. Sa simula ay hindi niya masyadong pinansin ang mga balita tungkol kay Musashi. Napakarami na niyang natalong kalaban noon kaya't hindi na siya nag-aalala sa pagdating ng isa pang samurai na naghahangad ng kasikatan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging mas madalas at detalyado ang mga kwento tungkol kay Musashi na inilalarawan ang kanyang natatanging teknik, tila walang talong presensya at walang sawang paghahanap ng mga bagong hamon. Kabaligtaran ni Kojiro si Musashi sa maraming paraan. Siya ay isang samurai na walang kinikilalang maestro o angkan, tumatanggi sa nakasanayang tradisyon at bumuo ng kanyang reputasyon mula sa mararahas na tagumpay. Samantala, bilang isang matatag na guro na nagsisilbi sa isang makapangyarihang daimyo, nakita ni Kojiro kay Musashi ang isang banta sa kaayusan na kanyang kinakatawan at ipinaglalaban. Naitanim na ang binhi ng kanilang tunggalian. Mula sa puntong iyon, nagumpisa nang magtagpo ang landas ng kapalaran ni Kojiro at Musashi patungo sa isang hindi maiiwasang epikong duelo. Isang paghaharap ng dalawa sa pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan ng Japan na ang kinalabasan ay patuloy na aalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo at magiging immortal na alamat sa kasaysayan ng mga samurai.